Congratulations sa iyo. 100 araw ka nang nangingisda, matagumpay mong nakuha ang sistema ng paghuli ng mahahalagang kayamanan sa mundo. Sa wakas, nagising na rin ang sistema. Hindi na sayang ang mga araw, na kahit umuulan o maaraw, patuloy akong naglakad hanggang dito. Maaari kang makahuli ng mga kakaibang kayamanan sa buong mundo. Mula ngayon, ang tadhana mo'y nasa iyong mga kamay. Kung aangkinin mo ang pinakamataas na tagumpay, o lulubog sa karaniwang buhay, lahat yan ay depende sa kung paano mo pipiliing isulong ang pamimingwit. Ibig sabihin, yayaman na ba talaga ako? Mayroon kang 3 pagkakataon na manghuli ng kahit anong bagay. Gusto mo bang gamitin na? Gamitin ko na. Gamitin ko na. Ay, may kumagat na. Ang pambansang selyo ng Jade. Ang bagay na ito ay simbolo ng pag-iisa ng bansa. Ito ang pinakaimportanteng palatandaan ng lehitimong pamumuno ng mga nagdaang dinastiya. Pinakamataas na katibayan, daw ito. Grabe. Ang astig naman nito. Wow. May panibago na namang nakuha. Ang tapang ng amoy nito. Original na Nightpot, 300 taon na ang nakakaraan. Ginamit lang ito ng mga anak ng hari sa isang dinastiya. May halaga pa rin para sa mga kolektor. Grabe. Arinola pala ito na panghari. Diyos ko po, paabutin mo po ako na makahuli ng isang kahon ng ginto. Ang lakas ng hila na to, malaking isda na to. Zuhaw yun. Andito ka nga pala talaga. Honey, bakit ka nandito? Ganito na nga ang sitwasyon. Nangingisda ka pa rin. Ako. Anong ginagawa mo? Ano nga bang ginagawa mo? Makikipag-divorce na ako sa'yo. Araw-araw kang nandito nangingisda. Ano bang mararating mo dyan? Wei. Sabi ko na nga ba, yung asawa mo, ang cute-cute talaga. Sino ka ba? Si Gao Jia, panganay na anak ng pamilya Gao, Gao Zihao. Ibig sabihin, siya yung tipo ng tao na hindi mo kayang banggin. Ikaw at ang misis ko, anong relasyon nyo? Naiintindihan mo na ba? Baby, yang asawa mo, ang tanga-tanga talaga. Matagal na tayong nagsasama, hindi pa rin niya napansin. Ayos ka rin, Wei. Sabi nga nila, kahit isang araw lang kayong mag-asawa, maraming utang na loob yon. 5 taon kang pinakitunguhan kong mabuti. Tumigil ka na. Nabulag lang talaga ako kaya ako napasagot sa'yo. Si Gao Xiao kasi. Kaya niyang ibigay lahat ng gusto ko. Sinabi ko na diba, malapit na akong yumaman. Yung pangingisda mo, magkano lang ba kikitain mo dyan? O baka naman, may pera bang manghuhulog mula sa langit na mapupulutan mo? Wei, bakit hindi mo man lang ako kayang paniwalaan? Tama na ang Saturday. Bilisan mo at pirmahan yang papeles ng annulment. Kailangan mo lang maglagay ng pirma mo dyan. Sigurado ka? Huwag ka nang magpa-delay pa. Kung tunay kang lalaki, gawin mong maayos. Ito na siguro, ang pinakamaling desisyong ginawa mo sa buong buhay mo. Huwag mo na akong balikan o suyuin pagkatapos nito. Pagsisisihan niyo to. Ikaw pa talaga. Samantalang ako, malapit nang bumalik sa marangyang buhay ng mayayaman. Baby, huwag mo na siyang pansinin. Umalis na tayo. HMM. Baby, huwag mo na siyang pansinin. Ito ay isang Jinli. 300 kilo ang bigat ng Jinli na to. Jinli, ang nag-iisang higanteng Jinli sa buong mundo. Ibig sabihin nito ay swerte at biyaya.
Itong bagay na to, sa labas, pwede na siyang ituring na parang sagradong hayop. Hindi pwede, kailangan kong kumuha ng truck para madala to palayo. Pa, tingnan mo ang langit. Oy, ang kakaibang itsura ng langit at lupa. Parang may magandang palatandaan na lalabas. Ay, ano yun? Ang laki ng isdang yan. Mukhang pwede na to sa Guinness World Records. Ito ay Jane Lee. Kuya, ikaw ba ang nahuli nito? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking Jane Lee. Pa, nakakatakot ang laki ng isdang to. Ay, ano bang alam mo? Mas malaki ang Jane Lee, mas mahalaga yan. Pag purong lahi at top class na Jane Lee. Pag purong lahi at top class na Jane Lee. Abot milyon-milyon ang halaga niyan. Ang Jane Lee na to, para na ring naging alamat. Kuya, ang astig mo talaga. Kailangan ko ng mabilisang kumuha ng truck para madala ito sa syudad. Kung hindi, ang Jinli na to, mamamatay lang dito sa Pampang. Nako, huwag mo namang sayangin. Bibilhin ko na ang Jane Lee na to. So, magkano ba ang kaya niyong ibigay? 3 milyon. Ano? Medyo mababa pa yata yon. Ganito na lang, 6 na milyon. Kumusta, pwede ba? 6 na milyon? Ha? Kuya, pakiusap, bigyan mo naman ako ng konsiderasyon. Para na rin tayong nagiging magkaibigan, ha? Grabe, ganito pala kahalaga tong isda na to. Grabe. Halatang napaka-importante ng isda na to. Wala kang dapat ipag-alala. Ang kasama mo ay ang chairman ng Jiangxi Group. Hindi ka lulukohin yan. Jiangxi Group. Kay kayo po pala ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ako iyon. So, ibebenta ko sa'yo ang isdang ito. Sige. May utang na loob ako sa'yo. Kung may kailangan ka pa balang araw, sabihin mo lang na ako si Jiang Lao. O siya, Jiang Lao. Salamat ha, Jiang Lao. Ako si Zhu Haoyun. Matagal ko nang di nakita si Papa na ganito kasaya. Jiang Lao, kanina kasi, may isa pa akong nahuli. Salamat po sa pagtiyaga. Pwede niyo po ba tingnan kung ano ito? Sige, Tara, bilasan mo. Jiang Lao, pakitingnan nga po. Yan ay isang urinal, ha? Pero, medyo kakaiba ang pagkakagawa. Parang yung mga noon sa mga royal na pamilya, ginagamit nila noon. Grabe, ang baho nito. Antike pa rin ba yan? Antique na may, daan-daang taon na. May value yan sa mga kolektor. O siya, bibili niyo ba? Sige, 3 milyon ang offer ko. Ibebenta ko sa inyo. Teka lang. Pa, bakit parang lahat binibili mo? Ano alam mo dyan? Basta antique, worth it ipunin yan. Tama si Uncle Jiang. Halata kay Uncle Jiang, bigatin talaga na kolektor ito. Ito po ang bayad sa koy at sa antike. Aba, pasensya na kung ganon. May iba ka pa bang magagandang nahuli? Kung meron pa, pakita mo na sa akin. Meron pa talaga. Jiang Lao, pakitignan niyo nga po. Pa, anong nangyari sa'yo? Ang kinis ng jade na to. Ang linaw ng kulay. Pag dinampi, parang may init talaga. Parang may dumadaloy na dugo dito. Itong klase, itong ukit, napakahalaga nito. Parang walang kapantay na alahas yan. Pa, hindi ka ba nagkamali sa tingin? Kung tama ang hula ko, gawa to sa Heshi Jade. Yan ang Imperial Seal. Ano? Talagang si Jiang Cheng ang pinakamayamang tao dito. Ang talas talaga ng mga mata ng matandang ito. Ang galing niya talagang pumili. Itong bagay na to, ikaw rin ba ang nakahuli nito sa tubig? Ako nga. Sabi nila, mga ilang libong taon na ang nakaraan, noong nasunog ang Xuanwu Tower. Itong mahiwagang kayamanang ito, nawala na lang bigla, walang nakakaalam kung saan napunta. Di ko akalain. Ngayon, nakita na naman ulit ito. O Jiang Lao, bibili mo ba to? Itong kayamanang ito, napakahalaga. Hindi matatawaran ng pera ang halaga nito. CJ. Kapag ipinagbili mo ito ng basta-basta, siguradong may masasamang loob na magtatangka dito. Kayamanan kasi to eh. Joe, pare ko, ang galing mo talaga. Bro. Sa dami ng taon ni Papa sa negosyo, ni minsan di ko siyang narinig na ganito tawagin ang ibang tao. O Jiang Lao, sabi nyo, basta makabenta ng maganda, ayos na. Itong kayamanang to, di pwedeng presyuhan. Ito'y walang kapantay na halaga. O Jiang Lao, ang ibig nyo bang sabihin? Gusto mo bang mag-aasawa? Wala akong anak na lalaki. Ipapakasal ko na lang ang anak kong babae sa'yo. Ha? Papa, parang kalokohan naman ata yan.
Ano bang alam mo? Itong singsing ng kaharian. Mas mahal pa kesa sa buong Jiang Group natin. Kung kaya nga niyang hulihin ng ganitong kayamanan. Saan ka pa makahanap ng ganitong klaseng tao? Pero Jianglao, kakahiwalay ko lang sa asawa ko. Yung mga nagkaasawa na. Mas in demand pa yan. Alam na kung paano maging responsable. Mas mature na rin ang tao. Jianglao, sa totoo lang, napapahiya na ako sa mga sinasabi mo. Eh ngayon, sabihin nyo, tanggapin ko ba ang offer nyo? Ako, pag-iisipan ko muna. Ayaw mo ba sa anak ko? Hindi. Si Jiang Xiaoji, siya ang pinakamagandang babae na nakita ko sa buong buhay ko. Sige, settled na. Simula ngayon, ikaw na ang magiging. Bukas na, tagapamahala ng Jiang Group namin. Bukas, punta ka sa opisina para mag-training. Salamat Jianglao. Papa, bakit parang pinamigay mo na lang ang anak mo? Ang galing ko mag-judge ng tao. Itong binata, malayo ang mararating. Kapag nagkasama kayo palagi, unti-unti, magkakaroon rin kayo ng feelings. Ganyan talaga nung panahon namin. Papa, ayoko po. Ikaw naman, papagurin mo talaga ako sa kakaisip. Ito ang business card ko. Kapag may kailangan ka, pwede mo akong tawagan. Sige po, Jiang Xiaoji. Basta makakuha pa ako ng mas maraming, mahahalagang kayamanan, mabilis lang ang pagyaman ko. Zhou Haoyun, anong ginagawa mo dito? Kukuha ako ng pera. Ikaw pa, kukuha ng pera. Sinabi na sa akin ni Weiwei ang lahat. Saan ka naman kukuha ng pera? Mamamayan ako. Bakit? Bawal ba akong mag-withdraw? Ano to? Taga Jiangxi Group itong tao. Siguro naman hindi niya ako lolokohin, di ba? Bilis, mag-withdraw ako. Pakiantay lang saglit. Isa, 10, 100, 1,000. Diyos ko, huwag naman sanang peke ang card na to. Anong nangyayari dito? Baka may nag-hold up ng bangko. Anong nangyayari? Bilisan nyo, hulihin nyo siya. Huwag nyong hayaang makatakas siya. Ano bang ginagawa nyo? Bitiwan nyo ako. Ito ay Supreme Black Gold Card. Saan mo nakuha to? Zhou Haoyun. Alam mo ba, na ang pagnanakaw ng Black Gold Card ay labag sa batas? Hindi ko naman ninakaw, akin talaga yan. Oh, ibalik ko na sa'yo ang card mo, buong Jiangcheng. Ilan lang ang merong ganitong klase ng card. Hindi lalampas ng 3. Sino ka ba sa tingin mo? Ito binigay lang ng iba sa akin. Alam mo ba kung magkano ang laman ng card na to? Basta-basta ba namang ibibigay yan? Nang walang dahilan ng taong may 66 na milyon. 66 na milyon. Grabe, sobrang yaman naman yun. Promise, akin talaga to. Pakiusap, palayain nyo muna ako. Magpapunta ako ng tao mula sa Jiangxi Group para magpatotoo para sa akin. Jiangxi Group pa talaga. Ngayong araw, kung hindi mo, ipapaliwanag ng maayos ang lahat. Huwag kang umasa na makakalabas ka. Gira. Pati peking business card. Handa ka pa palang magbitbit. Mukhang matalino ka rin pala. Hintayin mo lang. Hello, ako to. May nangyari ba? Kinuha ko yung card nyo para mag-withdraw. Na-detain ako. Sabi nila ninakaw ko raw. Ano? Joe, bro, pupunta na ako agad. Uy, Uncle Jiang, yung card mo. Tigilan nyo na yung drama. Kung talagang matapang ka, pumunta ka na ngayon. Tingnan natin kung di ko pa. Kayo mahuli ng sabay-sabay. Sige, miss. Darating kami dyan sa loob ng 10 minuto. Ibalik mo na. Pinatulan pa nila, no? Ang magiging susunod na CEO ng Jiangxi Group. Mukhang gusto talaga niyang mapahamak. Tay, huwag ka nang magalit. Ako na bahala. Bilasin mo. Dapa, huwag kang gagalaw. Wala naman akong kasalanan. Wala kayong karapatang ganituhin ako. Tigil-tigil nga. Sino bang nagsabi sa'yong gumalaw ka? Dapa na, bilasin mo. Tahimik ka na lang. Itong lalaki na to, talagang ang karma ang nangyari sa kanya. Pag dumating ang mga tao ko, magsisisi ka.
Wei, may ikukwento ako sa'yo na nakakatawa. Sakto, malapit lang ako sa bangko mo ngayon. Bakit? Anong nangyari? Yung asawa mo. Ay, mali, ex-husband mo na pala. Ang galing niya ngayon. Bakit? Ano na naman ginawa niya? Ninakaw niya yung black card para mag-withdraw ng pera. Nahuli siya ng security namin. Sige, papunta na ako. Nasaan na siya? Nandoon, nakaupo lang sa sulok. Joe How yun? Hindi ba sabi mo, magkakapera ka na agad? Bakit naging ganito ka ngayon? Tinawagan ko na ang pulis. Mamaya dadalhin na yang inutil na yan. Dalhin na at ipaaresto. Bilisan niyo, palayain niyo na ako. Kung hindi, magsisisi kayo. Sige nga, sabihin mo muna, saan mo nakuha ang black card na yan? Sinabi ko na, ibinigay sa akin ng Jiang Group yan. Sa itsura mong pulubi, kilala mo Jiang Group. Oo, totoo. Black card talaga yan ng Jiang Group. Paano namang napunta sa'yo, na parang pulubi lang? Ikaw naman eh. Mr. Gao, may 66 na milyon sa card na yan. Grabe, ganun karami. Yan, binigay ng Jiang Group dahil binili nila yung isda na nahuli ko, saka yung mga antike na binenta ko. Yung maliliit mong isda na yon, magkano lang ba halaga niyan? Kahit hukayin ang mga ninuno mo, wala kayong pera kahit sabay-sabay pang hanapin. Saan ka kukuha ng mga lumang gamit na mahalaga? Hindi mo na problema yon. Ikaw kasi. Pangarap ka lang ng pangarap buong araw. Iwiwi. Alam mo, nababasa na kita. Alam ko na uri ng babae ka. Miss Jiang, dito po tayo. Ito ang Jiangcheng Foreign Bank. Si Zhou Haoyun ay tagapagmana ng Jiang Group sa hinaharap. Tingnan natin kung sinong maglalakas loob na apihin siya. Iwiwi. Na-realize ko na talaga, ikaw babae ka. Hintayin mo lang na dumating ang mga tao ng Jiang Shai Group. Sigurado akong, ikaw pati ang lalaki mo. Mapapaluhod kayo ng labis na pagsisisi. Gao Xiao, tingnan mo siya. Ang sama niya magsalita. Grabe. Huwag kang mag-alala, babe. Hayaan mo, ako ang bahala magturo ng leksyon sa kanya. Bitawan mo siya. Ano bang pangalan ng aso mo? Bakit ka ba nananakit ng tao? Anong tinitingnan mo? Lumayas ka na dito. Joe How yun? Nakakatuwa ka nga pala, no? Sana huwag mo na akong makita ulit. Kung hindi, tuwing makikita kita, babatukan kita. Ako. Hindi kita palalampasin. Totoo pala, sa bibig ng aso. Wala talagang magandang lalabas bilisan mo. Sabihin mo na, sorry Gao Xiao, nagkamali ako, patawarin mo na ako. Ikaw. Huwag mong asahan. Ayaw mong sabihin, ha? Hindi mo talaga sasabihin. Papatawan na talaga kita ng parusa. Ganito na lang, bibilang ako ng 3. Lumuhad ka na sa harap ko, mag-sorry ka, magmano. 3. 2. 1. Tama na. Tapos na kayo. Hoy, bakit ka nandito? Tay, bakit ka nandito? Ikaw talagang matigas ang ulo. Palagi mo akong pinapahamak, ano? Hindi siya bahagi ng pamilya Jiang. Pa, siya yun. Inaapi niya ang babae ko. Tito, siya po ang may gawa nito. Ay, tama na. Huwag yun ang sabihin sa akin ang mga gulo nyo. Pa, tapos sino po kayo? Kaka-receive ko lang ng balita. Yung panganay na anak na babae ng pamilya Jiang. Sandali lang at darating dito para makipagkita sa isang importanteng tao. Nakita mo ba? Baka naman. Talagang papunta siya sa akin. Gets ko na. Siguradong dahil dito sa mapong na ito, itong bata na to ang kumuha ng Black Gold Card ng Jiang Group. Nandito ang dalagang tagapanguna para umusisa sa atin. Ayos ang ginawa mo, ha? Mamaya, pagdating ng panganay na anak ni Jiang, siguradong bibigyan tayo ng reward. Ako ang unang nakakakita sa kanya. Pumunta siya sa bangko para mag-withdraw ng pera. Anong pakialam mo?
Tama na, tumabi ka na lang. Ang kapal ng mukha mo, ha? Kahit black gold card ng dalaga ng Jiang family, kinaya mong nakawin? Sinabi ko na. Binigay iyon ng Giant Group sa akin. Hindi ko iyon ninakaw. Tigilan mo na yung kadadakdak mo. Yan ang pinakamalakas na pamilya sa Jiangcheng. Paano kaya nila ibibigay ang milyon-milyong halaga ng Supreme Black Gold Card sa'yo? Nahuli ka na eh. Pilit mo pa rin din i-deny. Hintayin natin ang dating ng dalagang Jiang. Diyan nyo malalaman ang totoo. Ang naranasan nyo ngayong araw na to. Ipaparamdam ko sa inyo ng 10 o kaya 100 beses na mas malala pa. Kita mo, matigas pa rin ang bibig nito. Kayo, ayusin nyo nga siya. Anong balak nyo gawin? Anong ginagawa nyo? Sumigaw ka pa. Kanina galit na galit ka, di ba? Joe Hao Yun, cute ka pa rin, ha? Hindi ko palalagpasin ang ginagawa nyo. Ibigay mo yan. Hindi ba't matigas ang ulo mo? Matigas ang bibig? Sisipakan namin ang bunganga mo. Tigil. Tumigil ka. Dumating na ang panganay na anak ng pamilya Jiang. Itago mo muna ang pamalo. Huwag mong bahiran ng dumi ang mga mata ng panganay na anak ng pamilya Jiang. Dumating na ang may-ari ng black card. Tingnan ko lang kung paano ka pa magmamatigas. Sana, mamaya, ganyan pa rin ang pagmumukha nyo. Dito sa Jiangsheng, tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na umasta ng ganyan kayabang. Sino ang pumalo sa kanya ng ganito? Miss Jiang, buti dumating na kayo. Sino ka? Ako ang tagapangasiwa ng Gao Group. Ako si Gao Chongshan. May partnership ang mga kumpanya natin. Miss, ito ba yung hinahanap mo? Ang black gold card na ito. Bakit napunta sa'yo ang card? Ako ang kumuha, Miss Jiang. Sinubukan niyang nakawin ang card niyo para mag-withdraw ng pera. Buti na lang nakita ko kagad. Kung hindi baka napagkamalan ni Ong. Nagamit na niya ng walang palom ang pera niyo. Miss, yung magnanakaw na ganito, pinarusahan ko na para sa inyo. Sige, tumawa lang kayo. Hindi magtatagal, kahit umiyak hindi nyo na magawa ng tama. Ibig sabihin, kayo ang dumakip sa kanya? Kayo ba ang pumalo sa kanya? Oo. Tama. Lahat sila ay saksi. Parang nararamdaman kong nagagalit si Miss. Ninakaw ang Supreme Black Gold Card. Siyempre magagalit siya. Okay. Magaling ang ginawa nyo. Hoy, salamat sa papuri, Miss. Ganyang klaseng bagay, tungkulin lang namin yan. Miss Jiang, ang mga nangyari ngayon. Nakita nyo naman, Alam ko na. yung kahiyan na naranasan ko ngayon. Papaulanan ko sila ng 10 beses na balik. Ang kapal ng mukha mo. Ano bang ginagawa mo? Bakit ganyan ka makipag-usap sa panganay na anak ng pamilya Jiang? Tama, ikaw, walang modo kang tao. Ano bang alam mo? Miss, ako na ang magtuturo pa ng leksyon sa kanya para sa'yo. Pasensya na po kung nagkulang ang Jiang family sa pag-aasikaso. Paano mo ba gustong parusahan sila? Hoy, bata. May koneksyon pala tong batang to sa pamilya Jiang? Pa, hindi ko rin alam eh. Nakakagulat na kilala pala siya ng panganay na anak ng Jiang family. Miss Jiang, kayo na pong bahala magdesisyon. Bibigyan ko kayo ng isang kasagutang ikalulugod ninyo. Sino nga ba ang nagsabi na wawasakin akong buo? Parang malaki yatang gulo ang napasukan ko. Wala kaming kinalaman dito, ha? Siya talaga ang nanguna. Hindi ako. Siya yon. Siya talaga. Oo, siya. Tama, siya talaga. Ganyan ba talagang tumanggap ng customer? Ang Jiangxin Bank bilang dayuhang bangko? Huwag niyo akong sisihin dito. Simula't simulay isa naman siyang mangingisdang aso lang. Sino bang mag-aakalang aasenso siya? Mga tao, Ano po ang ipapagawa ninyo, Miss? ilabas lahat ng pera ng kumpanya natin. Sa bangkong to, Opo. Miss, pakiusap. Huwag niyo pong gawin yon. ilalabas ko ang sarili kong pera. Kailangan ko pa bang kunin ang pahintulot mo? Hindi ko po yan ibig sabihin. Ako. Yan ang bagay sa'yo. Tapos na tayo. Kung umatras ang Jiang family, siguradong sisipain ako ng bangko. Simula ngayon, lahat ng koneksyon natin sa Gao Group ay tuluyan ng tapos. Ano? Anong da? Xiao Jia, taon-taon, may ilang milyon tayong pinagsasamahan na negosyo. Hindi mo naman pwedeng sirain ang ugnayan natin para lang sa isang ordinaryong tao, di ba? Ordinaryong tao.
Oo nga, ordinaryong tao lang. Dashaw Jia, pag-isipan nyo munang mabuti. Kayo, hindi niyo pa nga alam kung sino siya, di ba? Siya, si Zhou Hao yun, tagapagmana ng Jiang Shai Group. Ano? Kung inaapi siya, ibig sabihin nilalabanan yun na ang buong pamilya Jiang. Naku, tapos na. Paano na ito ngayon? Pasisingit lang ako. Ako pa nga ang client niya. Huwag kang magyabang. O sige, hindi na ako magsasalita. Imposible yan. Kailan ka pa naging manugang ng pamilya Jiang? Paano ba naman magkakagusto si Jiangda, Xiao Jia sa isang cute na gaya mo? Wala eh. Anong magagawa natin kung malakas talaga ang dating ko? Sasaktan mo ako. Sasaktan mo ako na tagapagmana ng Jiang Shai. Kailangan nating maging patas ngayon. Ito. Bakit? Ngayon takot ka na? Malalim ang ugat ng pamilya Jiang dito sa Jiangcheng. Kapag na-offend natin sila, sayang lahat ng taon ng paghihirap ko. Naku, Joe, pare ko, ay hindi, Joe Xiao, ang laki lang ng gulo, magkakampi naman tayo, pareho tayo ng pamilya. Tama na, hindi tayo iisa ng pamilya. Jiang da Xiaoji. Jiang da Xiao Jia. Kanina kasi, hindi namin nakilala ang bigatin. Pasensya na't na-disrespeto ka namin. Kami na ang magpapakumbaba. Kahit anong parusa mo, tatanggapin namin. Ikaw, lumapit ka dito. Ako, si Jiang da Xiao Jia ang tumatawag sa'yo. Bilisan mo at lumapit dito. Dali, halika na rito. Sampalin mo ako. Hindi ko po kaya. Ang lakas ng loob mo akong suntukin, ha? Gao Xiao, anong ginagawa mo? Si tatay mismo ang nakakapit sa kamay ko. Tay, bakit mo na naman ako sinampal? Papasok tayo sa problema kay Jiang family. Kailangan mong akuin tong kasalanan. Ano pang tayo mo dyan? Ituloy mo. Zihao, anak, huwag mo sanang isipin na wala akong puso. Anak, hindi natin kayang kalabanin ng Jiang family. Patay tayo dito. Si Zhou Hao yun, nagawa niyang galawin pati ang Gao family. Siguradong hindi niya ako palulusutin. Ang hina mo namang manampal. Parang kinakamot lang ako, eh. Laksan mo pa. Ang tapang ng hires ng Jiang family. Pero gusto ko yon. Tigil. Ang laki-laking tao mo pero, ang mahina ng suntok mo. Halika nga rito. Umalis ka na. Miss Eres, ano pong utos nyo? Tignan nyo ng mabuti, ha? Grabe. Ang future asawa ko, ang lakas pala ng fighting skills. Solid. Zhou Hao yun. Hindi pwede, hindi talaga. Pag napangasawa ko to, hindi asawa ang uwi sa bahay, parang reyna na. Ang mukha ko naman ngayon. Naintindihan mo na ba? Oo, alam ko na. Ikaw naman, may opinion ka ba? Wala. Hoy, pa, anak. Tiyaga lang, ha, pa. Yung ngipin ko. Buti na lang trabaho lang ang nawala sakin. Grabe naman to. Ang lakas ng palo, kung sa mukha ko tumama yun, wasak na ko. Joe Xiao, ayos ba para sa inyo? Hindi masama. Medyo okay na. Kung okay na, edi. Tuloy lang ang palo. Sinabi ko na, papagbayarin ko kayo ng sobra-sobra. Ilan pa lang yan? Malayo pa sa 100. Sige, ituloy nyo pa. Ano to? Ikaw, lumapit ka. Daji. Bantayan mong hampasin siya. Bawasan ng isa. Kung sa'yo tumama ang palo. Opo. Di mo ba maintindihan? Gets na. Anak, pa, kapit lang. Kaya ko naman gawin to. Di niya ako nakikita. Tapos na sa pamilya Gao. Sunod na siya. Paano mo gustong ayusin? Han, alam ko na mali talaga ako. Patawarin mo na ako, please. Han, Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sino ang sinasabi mong asawa mo? kilala niyo ba ang isa't isa? Hindi alam niya na si Zhou Hao yun ay kasal na dati. Magandang pagkakataon ito.
Senyorita. Hindi ba sinabi sa'yo ni Hao Yun? Ako ang dati niyang asawa. Totoo ang sinabi niya. Hao Yun, paano mo nagawang lokohin si Senyorita? Hindi mo pa sinabing ikinasal ka na dati. Iwiwi. Talagang hindi mo maatim ang maging masaya ako. Hindi mo ako naiintindihan. Gusto ko lang talaga na si Senyorita. Mas makilala ka pa ng buo. Sige na. Gaya ng nakikita mo, siya ang dati kong asawa. Pinakamahalaga sa pamilya Jiang ang reputasyon nila. Hindi sila kukuha ng manugang nakasal na dati. Kapag iniwan siya ng pamilya Jiang, tingnan natin kung paano ko siya papatamaan. Itong inutil na to. Salamat sa pagbigay daan mo. Kung hindi, paano ko pa makikilala si Hao Yun? Isang napakabait na lalaki. Ikaw. Nung una tayong nagkakilala, sinabihan agad ako ni Hao Yun. Kakahiwalay lang niya sa asawa niya. Mrs. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Anong ginagawa mo? Huwag kang masyadong nagtatake advantage. Hindi dapat ganito. Bakit siya hindi nagagalit? Itong bata na to, anong gimmick ang ginagamit niya sa senyorita ng pamilya Jiang? Ang galing mong umarte ah. Parehas lang kayo. Pero totoo lang, ang dami mong kinain na walang lasa dati. Hindi mahalaga ang dati mong kinakain. Ngayon, nandito naman ako. May pagkain kang parang buffet na pwede mong kainin. Ikaw talaga ang walang alam. Ay, ako ang walang alam. Paano mo naman balak lutuin? Anong kalokohan yang sinasabi mo? Sinasabi ko lang ang totoo eh. Ano, balak mong paano siya parurusahan? Ah, ganito. Hao Yun. Patawarin mo na ako ngayong beses, please. Hindi ko na uulitin ulit. Umiiyak na siya ng kawawa. Patawarin mo na siya. Hindi naman talaga siya nagsisisi. Natakot lang siyang masaktan. Noong dati, nakikipag-date ako kay Gao Xiao. Para lang sana, matulungan ka sa mga problema mo. Iwiwi. Ang galing mo palang magpaliwanag. Ng panloloko na parang marangal pa. Nakakasuka ka talaga. Grabe, may tao pa palang. Ganito kakapal ang mukha. Tapos ka na, patay ka na talaga ngayon. Umalis ka na. Huwag mo akong puwersahin na saktan ka. At wag mo nang ipapakita pa ang mukha mo sa akin. Ano? Ayaw mo pang umalis? Di, mag-usap na lang tayo dito. Aalis na ako, aalis na. Hindi ko nakita na. May feelings ka pa pala. Simula nang niloko ka niya. Tapos na ang koneksyon natin. Bakit mo pa siya pinatawad? Ayokong maging sobrang matigas ang puso ko. Isa pa, sa ugali niyang parang prinsesa. Ang mundo na mismo ang magtuturo sa kanya. Lakasan mo pa. Ayos na ba ang problema ni Hao Yun? Naresolba na. Ayos kung ganun. May isang auction party bukas sa Jiangcheng. Magkikita-kita ang lahat ng malalaking tao roon. Tandaan mong imbitahan mo si Hao Yun sumama. Pa, isa lang siyang ordinaryong tao. Kung dadalhin mo agad siya sa ganyang event, hindi kaya parang hindi siya bagay? Siya ang magiging tagapagmana ng Jiangxi Group. Fiancé mo siya. Anong hindi nababagay? Pero, Desidido na tayo dyan. Tanungin mo na lang ulit si Hao Yun kung may mga alaga pa siyang kayamanan para madala na rin niya sa araw na yon. Hindi ka pa kumakain? 48, 49, 50, 51, 52. Pwede bang konting lakas pa? Anong nangyari? May kailangan ka ba? may auction party bukas sa Jiangxing. Gusto ng tatay ko na sumama ka. Auction party pala. Kung meron kang bagay na pwedeng ilabas, pwede mong dalhin. Sige, sigurado akong pupunta ako. Sakto. Pwede ko nang ibenta ang mga alaga kong kayamanan. Pero, kailangan ko pa yatang manghuli ng mas magagandang item. Pero, bakit ka napunta ngayon sa bangko para mag-withdraw ng pera? Gusto ko lang kumuha ng pera na iuwi ko sa probinsya. Sa probinsya kasi, madaling gamitin ang cash. Gaano karami ang kailangan mo? Ay, hindi naman marami. Basta mapuno lang iyong isang sako. Kunin mo nga rito ang isang sako ng buo-buong cash. Opo.
Pwede bang konting lakas pa? Ah, Dalagang amo, nakuha ko na ang pera. grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming cash. 3 milyon lang naman yan. Sa hinaharap, ikaw ang magmamana ng Jiangxi Group. Halagang malapit sa 10 bilyon yan. Ay naku, ang bigat naman kasi nito. Kinakausap kita, ha? Ano nga ulit yung sinabi mo? Hay, sige na nga, kalimutan mo na, parang wala akong sinabi. Uy, huwag naman, asawa ko. Ay naku, Zihao. Bakit ka nahilo, Zihao? Joe na kuya, tingnan mo, nahilo na si Zihao. E di huwag na lang siguro ituloy. Hoy, ilang beses na ba yan? 58 beses na. Hoy. Hoy, hoy. Nagkukunwaring nahimatay ha? Aba, wag mo akong sisisihin. CJ, kun mo nga ang cool nating timba ng isda. Dalhin mo dito sa akin. Ipunin mo na para sa akin. Oh, ayan, nagising na siya. Zihao, anong nangyari sa'yo? Sakit ng mukha ko. Ano bang nilagay mo sa tubig? Wala naman eh. Naglagay lang ng kaunting asin sa tubig. Pampalinis ng isda yan. Hindi ko inakala na medyo malupit ka rin pala. Sige, pasensya na. Sa'yo ko nga natutunan yan, asawa ko. Pagbuhos ng alat sa sugat. Joe Hao yun. Isa kang demonyo. O since gising ka na, ituloy na natin. May kulang pa ng 48 beses. Zihao. Tiisin mo na lang, sandali na lang yan. Sige. Handa ka na ba? 58, 50 siyam, 60 po. 61. Satisfied ka na ba? Pwede na. Ipaabot mo ang balita. Itigil na natin lahat ang pakikipag-cooperate sa Gaoshi Group. Opo. Ngayon na, Si Lau Punyu. Gusto ko siya. ayos na ang problema. Tara, alis na tayo. Tara. Ibig mong sabihin, nabugbog lang si Gao Zihao ng walang dahilan. Hindi ko kailanman sinabi na palalampasin ko sila. Ay, Sa pamilya Jayang kapag gumagawa ng desisyon, palaging tapos walang natitira. lanan. Sakay na, hatid kita. Sige, salamat ha. Miss Jiang. Saan tayo pupunta? Uwi ako, nag-wait pa nanay ko sa akin. Pupunta tayo sa bahay nila. Ganito na ba ang pag-meet sa parents? Bakit? Natatakot ka ba makilala ang nanay ni Gao, Miss Jiang? Sino ang takot? Umupo ka ng maayos. Way. Inat ka ha, Miss Jiang. Tahimik ka lang. Umupo ka ng maayos. 78, 70 siyam, 100. Anak, tapos na rin ang lahat. Sa wakas natapos din. Yung pamilya Gao, tiyak na maghahanap ng singil sa akin. Dali, tumakbo na tayo. Ay nako. Ang sarap daw apa, ang lambot talaga. Sa wakas natapos din. Anak, nasa iyo pa rin ang kumpanya. Ikaw pa rin ang tagapagmana ng pamilya Gao. Hindi na sayang ang 100 palo ko. Hindi sayang ang pagtanggap mo ng palo. HMM. Hello, sino to? Ano raw? Gusto na raw ng Jiang Group na tapusin ang partnership natin. Pa, anong nangyari? Tapos na. Wala na talaga ang pamilya Gao, si Jiang. Tuluyan ng pinuputol ang partnership nila sa kumpanya natin, Gao. Yung 100 sampal ko, wala palang saysay. Niloko talaga tayo ng husto niya. Simula pa lang, wala siyang balak tulungan tayo. Joe Hao yun. Jiang Wei. Kayong dalawa. Ginawa niyo akong parang tanga. Kapag nawalan ng pondo. Wasak na talaga ang pamilya Gao.
Sige. Kung ayaw nyo akong patahimikin, huwag nyo ring asahang magiging maayos ang buhay nyo. Alam ko na. May urgent na problema sa opisina. Kailangan kong pumunta agad. Ah, okay lang. Andito na rin naman tayo sa dulo ng barangay. Ako na lang ang maglalakad papunta, ayos lang. Ingat ka pa uwi, ha? Mag-ingat ka. Pasensya ka na. Kapag tapos na tong abala ko, kakausapin kita. CJ. Kailangan magmadali. Magmadali na tayo. Baby, mahal. Nandyan ba si Joe Hao yun? Hindi ba kasama niyo siya? Hindi ko rin alam. Bilis sabihin. Saan pumunta ang inutil na si Joe Hao yun? Seryoso, hindi ko talaga alam. Sir, tawag po galing kay Lolo. Hello, pa. Nahanap ko na kung nasaan si Joe Hao yun. Sige. Pupunta na ako ngayon. Baby, alam na natin kung nasaan siya. Tara, puntahan na natin agad. Baby. Bakit parang ang apura mo? Saan tayo pupunta? Joe Hao yun. Unahin ko munang asikasuhin ang asawa mo. Tapos ikaw naman ang isusunod kong tapusin. Ikaw. Anong balak mong gawin? Ma, nandito na ako. Anak, bakit ngayon ka lang umuwi? Nangisda kasi ako. Narinig ko, yung asawa mong si Weiwei, sumama na raw sa iba, pati lahat ng gamit dito sa bahay, dinala na rin daw niya. Ayos lang yan, ma. Kami ni Weiwei, naghiwalay na kami. Buti nga't naghiwalay kayo. Noong una ko siyang nakita, pakiramdam ko, malas talaga siya sa asawa. Talagang ikaw lang ang nagpapagaan ng loob ko, ma. Anak, alam ko namang, hirap ka. Kaya simula ngayon, sipagan natin magtrabaho, para magsisi siya balang araw. Ma, ako, may pera na ako ngayon. Oh, tingnan mo. Ang dami nitong pera, Anak, hindi ka naman gumawa ng anumang labag sa batas, di ba? Ma, lahat ng ito, anak mo, kumita sa pangingisda. Totoo yan. Totoo naman, ma. Ayos kung ganun. Itong pera, mamuna ang mag-iingat para sa'yo. Pag nagpakasal ka, saka mo na gamitin. Huwag na, ma. Ako, nakahanap na ng asawa. Tingnan niyo po. Ang bait ng dalaga. Magandang babae, kita agad, mabait talaga, gusto ni Maria. Baka naman ginagawa mo lang to, para mapasaya si Ma, no? Ma, kailan ba kita niloko? Sa susunod, dadalhin ko siya rito, para makita nyo. Sige. Alam ko naman, ang anak ko, mapalad talaga. Ma, ako, balik muna ako sa pangingisda. Mamaya, uwi ako para kumain ng niluto mo. Sige. Ipagluluto kita ng pritong isda na may sarsa. Sige, ma. Aalis na ako, ma. Xiao Chen, naalala ko, may lumang balon dito sa bahay natin, di ba? Nasaan nga ba yon? Diyan lang sa bakuran. Ayos, salamat. Tama nga, nandito nga. Nahanap ko na. Binabati kita, host, natagpuan mo ang lumang balon. May 3 kang pagkakataon para mangisda ng kahit ano. Gusto mo bang gamitin? Gamitin. Ang imperial na selyo ng bansa, pati ang malaking maswerteng isda, nandito na. Hindi ko alam kung ano pa. Ang mahuhuli ko ngayon na maganda. Nahuli na.
Ang 18 saldang ng pagpapabagsak ng dragon. Pinakamalakas at pinakamatindi. Pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Panlabas na teknik ng palad. Kapag natutunan mo ito, magagawa mong kontrolin ang mundo. Hindi makapaniwalang nahuli ko ang 18 saldang ng pagpapabagsak ng dragon. Pinag-aralan ko ang bagay na to. Sino pa kaya ang mga hasmang api sa akin pagkatapos nito? Anong nangyayari dito? Kapag bumagsak ang lakas ng palad. Parang tigre na yumayanig sa bundok. May pagsisisi ang matayog na dragon. Kayang sirain ang mahihinang bagay. Pagpapabagsak ng dragon. 18 saldang. Ngayong meron na akong ganitong kapangyarihan, ako na ang maghahari dito sa mundo. Zhou Haoyun. Lagi ka talagang nandito. Zhou Haoyun. Ngayon, papatayin talaga kita. Papa, bakit mo ako pinipigilan? Naimbestigahan ko na lahat. Si Jiang Wei pala, siya ang nagpahinto ng partnership natin. Ano naman ngayon? Hayaan mong si Zhou Haoyun ang kumausap sa kanya. Baka sakaling mabago niya ang isip nito. Pero, hay nako, ang tunay na lalaki, marunong yumuko at tumayo. Pag nalugi ang kumpanya natin, gusto mo bang matulog na lang sa kalsada? Sige na nga. Ang dami mong dala ha, mag-aaway ba tayo? Young Master Joe, huwag mo sanang masamain. Nandito kami para makipag-usap tungkol sa partnership. Partnership. Oo. Talagang para sa partnership kami pumunta. Kasi tingnan nyo, yung suntok, tinanggap na namin. Tingnan nyo naman, pinalo na kami. Tiniis na rin namin ng mura. Kayo po. Dapat siguro malamig na ang ulo nyo ngayon. Ano pa bang gusto nyo? Zhou Xiao. Tingin nyo po ba pwede? Sabihin nyo kay Jiang Da Xiaoji na ituloy ulit ang partnership natin? So, gusto nyo pala akong gawing tagapamagitan? Tungkol sa partnership na yan, Huwag kayong mag-alala, hindi masasayang ang effort nyo. Sa kita sa hinaharap, bibigyan ko kayo ng 30%. 30%. Ay, hindi, 50%. Kada taon, makakakuha kayo ng ganitong halaga. Sapat na siguro yun para sa magaan at masayang buhay, di ba? Tama, Zhou Xiao. 2 milyon yun, ha? Sapat na yun para makaraos kayo ng matagal-tagal. 2 milyon kada taon. Dapat lang talaga na para sa akin ang perang yan. Itong 20 milyon na to, malaki-laki na rin talaga. So, Zhou Xiao, pumapayag ka na ba? Ay, tungkol sa partnership na to. Hindi pwede. So, Zhou Xiao, ano bang ibig mong sabihin? Akala mo ba tanga ako? Sa hinaharap, sa akin na lahat ng pamilya Jiang, parang ako pa maghuhukay ng sarili kong libing. Akala mo kulang ako sa bait ha? So, wala tayong mapag-uusapan? Wala talagang pag-uusap, palalayasin ko kayo. Hindi talaga magkakasundo. Plano mo bang kunin na lang ng puwersahan? Zhou Xiao, huwag kang magkamali ng pagkakaintindi. Gusto lang sana naming imbitahan ka, na pag-isipan pa ng mas malalim. Dahil klaro na ang alitan natin, dapat tuluyan na natin siyang pagdusahan. Hindi pwedeng hayaang mabuhay siya para hanapin ang pamilya Jiang. Sige, tay. Ang dami talaga ng tao. Tingnan ko kung magyayabang ka pa. Mukhang, hindi ka pa rin natuto sa leksyon mo. Nakikisama ka pa rin sa mga walang kwentang to. Isa ka lang namang aso ng pamilya Jiang. Ano bang karapatan mong pag-alitan ako? Ibigay mo. Zhou Haoyun. Pamilyar, di ba? Noong nakaraan sa bangko. Di kita natamon. Ngayon, bawi tayo. Sana mamatay ka na, inutil. Ikaw. Ang lakas mo naman, bakit ang laki ng puwersa mo? Bakit parang konti lang lakas mo? Grabe, talagang wala kang silbi, ano?
Ito, ano to, nagloloko ka ba? Nahati mo ang baseball bat ng walang gamit na kamay. Ito, hindi posible yan. Taong tao ka ba talaga? Hoy, huwag kang lumapit. Ano pang hinihintay mo dyan? Bilisan mo, lapitan mo na, harangin mo siya. Jingdong. Tigilan mo na ang pagpapanggap dyan. Jianglo ang Shiba Zhang. Talaga bang iniisip mo, ikaw ang master ng martial arts? 10, 8. Palad. Ikaw. Ang galing mo talaga sa Dragon 18 moves. Hindi ka talaga. Ang Zhou Hao yun na naging asawa ko ng 5 taon. Paano namang hindi? Bahala ka na nga. Zihao, hintayin mo ako. Hindi ka si Zhou Hao yun. Sino ka ba talaga? Ako si Zhu Haoyun. Yung Zhu Haoyun na 5 taon mo. Nang tinatapakan at minamaliit. Nagmakaawa na ako sa'yo, Weiwei. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Huwag mo akong iwan. Hao yun, nadala lang talaga ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Binigyan na kita ng pagkakataon. Totohanan na niyang papatayin ako. Hao yun. Tama na. Mama! Hao yun. Ma, bakit ka nandito? Narinig ko na si Ye Weiwei ay may kasama na maraming tao at pumunta dito. Nag-aalala si mama sa'yo. Ayos ka lang ba? Ma, okay na ako. Umalis na silang lahat. Talaga bang okay ka na? Siya. Tita, kanina kasi, nagkataon lang na nagkita kami ni Hao yun. Nagkwentuhan lang kami saglit. Talaga bang ganun lang yun? Ma, okay na talaga. Swerte't pagkakataon din to, tita, dahil malinaw na ang usapan namin ni Hao yun. Mauna na po ako. Yang babaeng yan, may masamang motibo. Iwasan mo munang makipag-ugnayan sa kanya. Alam ko na, Ma. Ma, umuwi ka muna. Aayusin ko lang saglit tapos uwi na ako. Umuwi ka na ng maaga. Huwag kang mag-alala, Ma. Dahan-dahan lang. Sige na, Ma. Ma, umuwi ka muna. Tatapusin ko lang to, uwi na rin ako agad. Umuwi ka ng maaga. Huwag ka mag-alala, Ma. Dahan-dahan lang. Yung kayamanan. Kailangan bigyan mo talaga ako ng kayamanan. Nabitag na. Ano na naman tong sikreto ng martial arts na to? Su Binjing. Su Nujing, nagtataglay ng paraan ng pagkakabalanse ng kalikasan. Malaking halaga para sa pag-aaral at koleksyon. Ang lupit naman nito. Kung gustong matutunan to ng babae, kailangan niya munang makipagtalik sa lalaki. Hindi ito para sa mga bata. Mamaya ko na lang ibibigay kay Jiang Hui. Itong librong sinunjing, bagay talaga yun sa kanya na parang ice queen na boss. May sipon ako. Grabe naman, bigyan mo naman ako ng tunay na, magandang bagay please. Grabe, lakas nito ah. Ngayon lang ako nakahawak ng ganito kabigat. Wala akong pakialam kahit anong klase ka pa. Ang importante ngayon, alam ko na ang mga ultimate moves. Kung sino ka man, kailangan mo pa ring sumunod sa akin. Simula. Pupunta ako. Ang laki nito. Ito ay isang bronze na palayok.
Dayu Jiujo ding ito. Ginawa ito ni Xiaoyu. Ito ang nagpoprotekta sa swerte ng buong Jiujo. Ito ay simbolo ng pagiging pinakamataas. Ito ang sinasabi sa alamat. Ang Dayu Jiuzu ding na, nagselyo sa kapalaran ng Jiuzu. Yayaman na ako, yayaman na ako. Yayaman na tayo, yayaman na tayo. Itong kakaiba. Mukhang may mahalagang kayamanan na lalabas ngayon. Doon mismo galing ako kanina. Hindi pwede. Kailangan kong makita ito mismo, ganitong klaseng kayamanan, dahil ako ang unang nakakita. Kailangan akin ito. Itong liwanag na ito. May kayamanan na lumalabas. Baka magulo na naman ang Jiangsheng. Magkakagulo na naman dito, sigurado. Ibang kulay ang langit at lupa. Lahat ng bagay naglilingkod sa iisa. Ito ay tanda ng pambansang kayamanan na malapit ng lumabas. Tama nga, may taglay na swerte itong kayamanan. Lumakas talaga ang kapangyarihan ko. Umaakyat na ang enerhiya ng dragon. Lahat ng bagay bumabalik sa iisa. Dayo Jiushou ding. Nagbalik na ulit sa mundo ng tao. Tara na, bilasan natin. Hindi ba sinabi ko sa'yo, patayin mo si Zhou Haoyun? Bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa ang napunta sa ganyang kalagayan? Si Zhou Haoyun, hindi talaga siya tao. SC, marunong siya ng 18 Dragon Subduang Palms. Ano bang 18 Dragon Subduang Palms na sinasabi mo? Hindi, ano bang kalokohan niyang sinasabi mo dyan? Paano naman siya magkakaroon ng ganyang kakayahan? Totoo talaga, promise. Kaya niyang baluktutin ng kamay ang baseball bat. Tapos isang hampas niya lang, nalipad kami lahat. Umalis na tayo. Pag hindi pa tayo umalis, delikado tayo. Hoy, sandali lang. Totoo talaga. Kung di ka naniniwala, tanungin mo sila. Oo nga po, boss. Siya. Paano naman siya magkakaroon ng ganong kakayahan? Bilis na, umalis na tayo. Pag hindi tayo umalis, huli na tayo. Bilis, bilis, buksan mo na ang kotse. Hindi pa nga ako nakasakay sa kotse. Wei. Hayaan mo na siya, bilis, paandar na. Umalis na tayo sa lugar na to. Kalaban na talaga tayo ng pamilya Jiang. Kailangan mag-isip ng ibang paraan. Ano ba? Bakit biglang preno? Bilis, anda na, sir. Barado ang kalsada, wala nang daan. Sino bang naglakas loob na harangin ang sasakyan natin? Sino bang naglakas loob na harangin ang sasakyan ng pamilya Gao? Gusto na bang mamatay? Ako ang hamarang. Bakit? May problema. Grabe naman. Shen Nanwang, hindi ko inakala na dito kita makikita. Shen Nanwang. Kanina, kakaiba yung nangyari sa langit at lupa. Alam nyo ba kung saan galing yon? Alam namin. Ipakita nyo ang daan. Opo. Talagang mahalaga pa rin ako kay Zihao. Nandito ako. Sandali lang. Bilisan nyo at bumalik na. Prinsipe, yung ninanais ng pamilya natin ng 1000 taon, matutupad na rin. Yayaman na tayo. Bukas na ang auction ha. Tamang-tama, may mailalabas na rin ako. Ang hindi ko lang alam, itong Dayu Jiuzu ding, magkano kaya ang mabebenta nito? Ibigay mo sa akin, taas. Medyo mabigat talaga itong ding na to. Ano nangyayari, bakit ako? Hindi na makagalaw. Ako. Parang nandyan lang sa unahan. Ang lakas ng hangin. Bakit ang lakas ng hangin? Hawakan mo ng maayos, huwag mong hayaang matangay ng hangin. Dayo Jiushou ding. Dapat nandito lang malapit. Nandito.
Parang mas lumakas ang katawan ko. Nagulat ako. Kailan pa lumitaw tong taong to, ni hindi ko napansin. Lolo, kayo na muna ang mauna. May kailangan ka ba? Gusto mong hawakan itong ding? Pumunta siya dito para sa Daiyujutsu Ding. Daiyujutsu Ding. May nabuo ng espiritu ang Ding. Ang lakas naman ng kapangyarihang yan. Na-absorb na niya ang spiritual na gamit na ito. Delikado, umiwas ka agad. Isa rin pala siyang cultivator. Ang ganda naman ito. Ang ganda talaga ng bagay na to. Hayaan na lang. Swerte ko kung makuha ko, kapalaran ko kung mawala. Lolo, cultivator ka rin ba? Pwede mo ba akong turuan mag-cultivate? Kung tuturuan mo ako ng cultivation, maski itong ding na to, ibibigay ko sa'yo. Tinanggal na niya ang pagkilala bilang magiging master nito. Ngayon, isa na lang siyang ordinaryong tanso na ding. Wala na siyang silbi sa mga cultivator. Pero may sarili kang kapalaran. Kapag dumaan ang panahon, pwede ka na ring pumasok sa tamang landas. Hindi mo kailangang maging apprentice ko. Kapalaran. Mukhang ang tinutukoy ay ang sistema. May papalapit na rito. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Ay grabe, lumilipad gamit ang kapangyarihan. Kailan kaya ako magkakaganyang lakas? Hamupa na ang hangin. Bilisan mo, alis na tayo. Dali, huwag na nating sayangin ang oras. Ayoko nang isipin, ayoko na. Basta meron naman akong sistema ng pangingisda, di ba? Lahat ng ito, balang araw magiging akin din. Tayo na. Umuwi na tayo. Pumasok po kayo, dali. Ako ba'y huli na? Mukhang malaki ang posibilidad na si Zhou Hao yun ang kumuha ng bagay na yun. Kung hindi, gamitin kaya natin si Shen Hanwang para labanan si Zhou Hao yun? Sir, tingnan ninyo. Mukhang malapit lang ang may-ari ng yapak na to. Bakit hindi na lang natin siya habulin agad? Ihatid ang utos. Gawin ang lahat ng paraan. Kung kinakailangan, hukayin ang buong lupa. Kailangan mahanap ang tao. Bilis, bilis, bilis. Hanap ng hanap, bilisan pa. Zhou Hao yun. Sa pagkakataong ito, sigurado kang patay ka na. Hindi na kailangang hanapin pa. Guro ng bansa. Lahat ng bagay ay may nakatakdang mangyari. Huwag pilitin. Opo. Tay. Itong si Shen Hanwang, may problema ba sa utak niya? Nakikipag-usap sa langit ng nakayuko ang kamay. Tahimik. Itigil ang paghahanap. Lahat, balik sa grupo. Lahat, bumalik sa grupo. Hindi na maghahanap? Prinsipe, bakit hindi nyo nalang hanapin? Kung ganun, mukhang hindi talaga para sa akin ang bagay na yon. Hindi ko nahahanapin. Kung hindi nyo nahahanapin, paano natin lalabanan si Zhou Hao yun? Tama na. Hindi pa tamang panahon. Hindi na natin pipilitin. Ang bawat pagkikita ay talagang tadhana. Ano ang mga hinihiling nyo? Ang pamilya Gao namin, nagnanais pong maglingkod sa ilalim ng prinsipe ng Shenan. Handa po kaming maglingkod sa inyo. Sige. Simula ngayon, tao ko na kayo bilang prinsipe ng Shenan. Maraming salamat, prinsipe ng Shenan. Ingat sa pag-alis.
Pagkatapos nito, may suporta na tayo mula sa Zen and Wampo. E di tayo na. Hindi na talaga matatakot sa kanila sa pamilya Jiang. Wala nang takot. Zhou Haoyun. Jiang Wei. Sa pagkakataong ito, gusto kong magbayad kayo ng mahal. Ma, nandito ka na. Kanino ka ba tumatawag ng Timay, ha? Bakit ka nga ba nandito? Paano mo ba kausapin si Wei? Hindi mo ako tinatanggap. Ay naku, sino ba naman ako para tumanggi? Naayos mo na ba ang problema sa kumpanya mo? Itong ding na to ay... Ito ang dakila ding ng dayu sa siyam na bayan. Huli ko lang ito kanina habang nangingisda. Sabi mo ito daw ang Dayujuso ding. Nga, Ang Dayujuso ding na nasa mga alamat. Siguro ilang libong kilo ang bigat nito. Paano mo nagawang buhatin ng isang kamay lang? kung di ka naniniwala, subukan mo nga. Bakit hindi ko mabuhat? You, Sige nga, ikaw pala ang gumagawa ng kalokohan dito. pinoprotektahan lang kita, Kain na tayo. Parating na, tita. Hay naku. Tinulungan ka na nga ng maayos, di mo pa pinapansin. Kain na, baka nagugutom ka na. Salamat po, tita. Di ko nga alam kung swak ba sa panlasa mo. Ang sarap ng pagkain ni tita. Ang swerte ni Hao yun. Kung gusto mo, kain ka pa ng marami. Ang galing din pala magpalubag loob ng dalagang ito, Tita, kain ka rin. Busog ka na ba, anak? Busog na po, tita. Ay, gustong-gusto ko tong batang to. Ang saya naman. Anak, maswerte ka talaga. Simula ngayon, alagaan mo ng mabuti ang batang yan ha. Wee, kung sakasakalit saktan ka niya, lumapit ka lang sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Tapos na ang pagkain. Ako na, tita. Tingnan mo nga. Wee, ang ganda na, marunong pang rumespeto. Yan ang magandang kasama sa buhay, tunay na mabuting asawa. Hindi katulad ng dati mong asawa. 5 taon na, hindi pa bumalik. Ma, alam ko na. Huwag mo na kunin yan, ako na. Tita, may aasikasuhin pa ako sa opisina namin. Mauuna na po ako. Aalis ka na. How yun? Bilisan mo, ihatid mo si Wee. CJ, CJ, tita, paalam na po. Polem. Balik-balik ka dito, ha, tita mo. ngayon. Salamat sa'yo, ha. Salamat sa akin para saan? Simula nung kinasal ako 5 taon na ang nakalipas, ngayon lang muling umiti ng ganito si Mama. Pinakamasaya siya ngayon. Di wala ng problema. Sa susunod, lagi akong pupunta rito. Huwag mong kalimutan. Ako ang fiance mo. Nga pala. Sige na, umuwi ka na. Uy. Teka lang, pwede mo ba akong tulungan? Maghanap pa ng dagdag na 2 tao. Ang ding na yon, ang laki kasi ng espasyo na kinukuha. Gusto ko sana, dalhin yon sa auction night. Sige ba, ako na ang bahala mag-ayos. Umuwi ka na. Baka maghintay pa ng matagal si tita. O ikaw. Mag-ingat ka sa daan, ha. Opo, alam ko na. Magpadala ng 2 tao sa bahay ni Zuhao yun, para maghakot ng ilang gamit. Opo, Senior Miss. Aayusin agad. Esan. Nandyan na ang mga tao, di ba? Nandyan na nga sila. Pero 2 lang sila. Papaano nila mabubuhat yon? Binabaliwala yata tayo dito. Mukhang ganun nga. Yung 2 ko, pareho silang sanay sa martial arts. Yung ding na yon, kaya mo nga buhatin mag-isa. Sila, siguradong kaya rin nila. Hindi, pero Hindi mo nilakasan. Ginamit ko na. Ikaw. Ginamit ko rin.
Sige na, may urgent na lakad pa ako dito. Mauna na akong mag-end call. Eto. Ay. Tama na. Ako na lang. Joe Xiao. Mabigat din tong ding na to. Huwag mong pilitin ang likod mo, ha? Pa, may kailangan ka sa akin? Dumating na si Goshi dito sa Jiangcheng. Si Goshi, hindi ba nag-retreat siya? Yung dakang ding ng dayo, lumitaw dito sa Jiangcheng. Ano? Sakto talaga. Yung location. Malapit sa bahay ni Zhou Hao yun. Baka, totoo ba sinabi ni Zuhao yun? Yan kasi yung dakang ding ng dayo. Ako, katatapos ko lang manguha nito. Pa, parang alam ko kung kanino. Napunta yung dakang ding. Nasaan? Nandito. Manang, naialis na namin ang tanso na ding. Kayo lang dalawa. Oo. Mukhang nagkamali ako ng hula. Ang dayo Zuhao ding ang bigat niyan. Hindi kayang buhatin ang dalawang tao. Ay. Bilasin mo, sabihin mo na, nasaan ang ding? Tay, hindi ko rin alam. Nagkamali ako. Ay. Tama nga pala. Yung Dayo Jiu Show ding, hindi mo basta-basta mahahanap yan. Talaga namang bongga ang pagtitipon ng mga sikat dito sa Jiangcheng. Ang lakas ng dating ang yaman talaga. Hui. Ikaw ngayon, ang ganda mo talaga. Ibig sabihin ba, dati hindi ako maganda? Tito, nasaan si Tito? May bigla ang lakad siya, hindi siya makakarating ngayon. Kabakilang guro. Yung Dayo Jiu Show ding. Pinapahanap ko na sa mga tao ko. Naniniwala akong malapit na namin mahanap. Hindi na kailangan hanapin. Mamaya. Malalaman mo rin. Manang. Ilang araw ka nang di nakita, lalo kang gumanda. Sino siya? Ang pangalan niya ay Zhou Hao yun. Siya ang fiancé ni Jiang Li. Kasabay nito. Siya rin ang nagpapabagsak sa pamilya Jiang. Tingnan ko nga kung sino, ang lakas ng loob magsalita ng ganyan. Bakit kayo nandito? Ano? Interesado kang malaman kung bakit kami narito. Ay nako, ang pamilya gaw namin. Sumali na sa puwersa ni Prinsipe ng Shennan. Yang titulong pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiangcheng. Dapat lang ay give up na ng pamilya Jiang, di ba? Lakas ng kapangyarihan ni Prinsipe ng Zennan. Paano nakasama ang Gao sa ganyang grupo? Ngayon, ang Gao na ang tunay na hari ng Jiangcheng. Jiang da Shaoxi. Ayaw mo bang maging tagapaglingkod ko? Alam ko na. Talagang hindi ko kayang baguhin ang ugali ng aso. Anong sinabi mo? Sabi ko, tuwing nakikita ko kayo, binubugbog ko kayo. Ano bang balak mo? Sumuko ka na. Marunong pala siya ng martial arts. Ano pa kaya ang tinatago ng lalaking ito? Sinasabi ko lang. Ang prinsipe ng Shennan ang nasa likod namin. Subukan mong galawin kami kung may lakas ng loob ka. Ano namang pakialam ko sa prinsipe ng Zennan? Ako si Zuhao yun, hindi natatakot sa kahit ano. Ngayong araw, nagsalita kayo ng sobrang yabang. Nilait niyo ang aking fiance at ang pamilya Jiang. Kaya kailangan niyong pagbayaran ito. Ang lakas niya, masyadong dominante. Tama nga, siya talaga ang lalaki ko. Long, Tulungan mo ako. Tigil. How yun? Wag. anong nangyari? Kapag tumunog na ang gong, walang sinuman ang pwedeng magsimula ng gulo kapag sinuway nyo. Kahit ang pamilya Jiang, hindi kayo kayang ipagtanggol. Ngayong araw, mukhang sinuwerte kayo.
Gawin nyo ang gusto nyo. Ang auction ngayong gabi ay opisyal nang magsisimula. Ito ang unang item na iaalok. Mga bisita, ang unang produkto ay Jiangshan Chuzu 2. Sa painting, ang mga bundok ay takip ng snow. May agos na batis na malamig sa ilalim. Sobrang maayos ang pagpinta. Malalim ang dating ng obra. Ayos din itong painting na ito. Wow, baby. Ang ganda ng painting na yan. Gusto ko niyan. Sige, baby. Bibilhin ko para sa'yo. Magbid ako ng 1,000,000. Mga kaibigan, itong painting na ito, gusto ko talaga. Kaya wag na kayong makipag-agawan sa akin. Gao Xiao. Ang pinta na to, nasa halos 10 milyong piso ang market value. Paano mo magagawang ganito? Ano? May sama ka ba ng loob sa akin? O may reklamo ka sa pamilya Gao? Huwag kang padalos-dalos. Hindi natin kayang kalabanin ang mga gaw. Grabe to. Lugi tayong lahat dito, wala tayong mababawi. ₱10,000,000. Salamat, Miss Daho. Salamat, Miss Daho. Si Miss Jiang Daho ang nagbid ng 10 milyon. May mas mataas pa po bang alok? Jiang Wei. Ginugulo mo lang talaga ako, ano? Sa auction, lagi naman kung sino ang may pinakamataas na bid, siya ang panalo. Hindi ka ba sangayon? Pwede ka namang magtaas ng bid. Sige. 20 milyon. Baby, 20 milyon, sinabi mo lang gagastusin mo. Ang galing mo naman. Hindi ka talaga matipid, ano? 10 milyong halaga ng bagay. Binili mo ng 20 milyon. Pa. Hindi na lang ito tungkol sa pera. Usapang reputasyon na ito ng pamilya natin. Tsaka, yung mga nakadepende, sa pamilya natin, mga old rich. Pinagsama-sama na yung pera, umaabot na sa 2 bilyon. Hindi mauubos. Talagang hindi mauubos. Bahala ka na. Ayoko na. Ibigay mo na lang sa kanya. Love. Hindi ba paborito mo pa rin? Itong painting na ito. Gusto ko. Pero hindi ako magpapaloko ng presyo. Isang painting na nagkakahalaga ng 10 milyon. Binili mo ng 20 milyon. Talagang parang nabaliw ka na. Tama ang sinabi mo. Kung sakali sa future, yung magiging anak natin, kung maglakas loob siyang magwaldas ng ganito, diretso ko siyang papaluin ng fishing rod. Bago ko siya paluin. Kailangan ko munang ipacheck kung may problema ba ang bihi niya. Ikaw. Ang tapang nyo, nagmura pa kayo sa akin. Zihaw. Huwag mo na silang pansinin. Mahaba pa ang panahon. Titignan natin kung sino ang mananalo. Buti na lang may pamilyang Jiang ngayon. Kung nawala ang mga Jiang, tayong maliliit na pamilya, paano na ang ikabubuhay natin? Congratulations kay Mr. Gao Zihaw na nakabili ng painting na unang niebe ng Jiangshan sa halagang 2 milyon. Susunod nating ipapakita, item number 2, Royal Hechon Jade Bracelet, pares ito. 1,000,000. 5 milyon. Susunod nating ipapakita, item number 3, antikong libro ng panahon ng Song, Lanyo Jishu. 5,000,000. 8 milyon. Kanina may nag-iingay pa na parang aso, di ba? Sigawan mo pa. Bakit ang dami ng item? Wala ni isa ang Jiang family na nakuha. Baka naman kasi, wala silang pera. Lahat ng item ngayong araw. Pag-aari ng pamilya Gao. Dumating na sila. Susunod na ipapakita ay, ang pinaka-pinag-aabangang pambihirang yaman ng auction na ito. Ang Daiyuji Yusho D. Ayon sa mga eksperto sa arkeolohiya at pag-usisa sa mga sinaunang aklat, ang ding na ito ay ginawa nga mula sa tansunang
Siyam na rehiyon pagkatapos ng pagpigil sa baha, ang Jiushoding. Ito ay simbolo ng pagkakaisa ng bansa at pambansang yaman ng bayan. Noon, nasa mga kasulatan lang ito. Ngayon lang unang ipinakita. Napakahalagang kayamanan. Tutong kayamanan ito. Itong ding na ito. Ito nga ba talaga ang Daiyujusoding na sinasabi sa alamat? Hon, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? May mga mapa nga ng kabundukan at ilog dito. Kapag totoo ito, parang pambansang kayamanan na. Ano ba yang mga bajoding, Jiushoding? Isa lang namang lumang palayok yan. Kung kulang ka sa alam, manahimik ka na lang. Huwag mong gawing inosente ang kamangmangan mo. Ikaw. Ang kapal ng mukha mong insultuhan ako. Formal nang magsisimula ang bidding. Ang panimulang presyo ay 10 bilyon. Sino ang unang magbid? Ano? 10 bilyon. Baliw na siguro sila. Ako, magbibid ng 10 bilyon. Hon, bakit mo bibilhin yung dayo? Jusuding na yan? Alam mo ba yung National Spiritual Master? Isa rin siyang practitioner. Paano mo nalaman? Kaunti lang talaga ang nakakaalam ng tungkol dito. Ako, narinig ko lang ito mula sa isang matandang lalaki. Ang pamilya Jayang, mula pa noong una, tagapagsilbi ng pambansang tagapayo. May kakaibang kapangyarihan ang sisidlang ito. Napakahalaga ito para sa pambansang tagapayo. Kailangan ko talagang mapasa kamay ito. Sihaw, oy. Baka dapat huwag na lang tayong makipagbid. Ang pondo ng pamilya Gao natin, nasa 15 bilyon lang din. Pa, ang dami mo nang sinabing matindi kanina. Tapos ngayon hindi ka bibili? Hindi ba nakakahiya yun para sa pamilya Gao? Basta may kakayahan tayo, madali namang maibalik ang dangal o reputasyon natin. 10 bilyon, una. 10 bilyon, pangalawa. 10 bilyon, pangatlo. Sandali lang. Host, itong item na ito, hindi ko na ibebenta. How yun? Ikaw? Bakit mo ba ginastusan ng 10 bilyon para bilhin ang sarili mong gamit, asawa? Di tuloy kumita ang midleman, di ba? Salamat, how yun? Pamilya naman tayo eh. Ano ka ba? Hindi mo na kailangang magpasalamat. Mr. Joe. Kapag nagsimula na ang auction, hindi pwedeng itigil. Pakiusap, sumunod ka sa patakaran ng auction. Sige na nga. Mukhang. Midleman lang din talaga ang makikinabang, kahit minsan. Salamat, how yun? 10 bilyon. Una. 10 bilyon. Pangalawa. 10 bilyon. Pangatlo. Magbibig ako ng 15 bilyon. Gaudia. Hindi ba sumuko na kayo sa bidding? Bakit bigla kayong nag-offer? 15 bilyon. Mukhang. Itong Daiyujusoding. Hindi pala ganun kadaling makuha. Pa, nasaraan ka na ba ng bait? Hindi mo alam. Itong ding na to. Yan mismo ang hinahanap ni Shennan Wang. Oy, pinuno ng pamilya. Yung nakuha ni Zhou Hao yun mula sa lumang balon. Yun mismo ang Dayu Jiushoding. Ano? Ganoon na lang pala kahalaga kay Shennan Wang. Itong Dayu Jiushoding. Kahit ano pa, gagawin niya para makuha to. Si Joe Zihao. Grabe, ang swerte niya ah. Pati sa sirang balon, nakabingwit ng maganda. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa auction site? Pinuno, 10 minuto na lang. Bilasan mo pa, dapat makarating tayo agad. Mag-o-offer ako ng 20 bilyon. 25 bilyon. Miss Jiang, wala ka na yatang pera, ano? Alam ko. Ang pondo ng pamilya Jiang, ang pinakamataas na halaga na kaya niyong igalaw, ay 25 bilyon lang talaga. Wala si Lolo Jiang sa bahay. Ang pinuno ng pamilya Jiang ngayon, kaya mo bang gawin yan? Host, pwede bang ipahinto muna? Nang 10 minuto ang auction. Kapag nagsimula na ang bidding, hindi na maaaring ihinto. Tay, bilisan mo sagutin ang tawag. Wala nang kailangang sagutin. Ang lahat ng kailangan mo. Lahat ng bagay sa mundo.
May dahilan at bunga. Ang kalderong ito. Wala akong kapalaran dito. Sige, Hindi makontak si Papa. Anong gagawin natin? Ito nga. ito lang talaga ang kakayahan ng pamilya Jiang. Mahal. Talaga namang ikaw ang magaling. Huey. Nandito pa sa akin. Ang 60 milyon na binigay mo. Pero, para sa'yo ito. Ngayon, mas kailangan mo yan kaysa sa akin. $25 bilyon, 60 milyon. 25 bilyon 600 milyon, una. 25 bilyon 600 milyon, pangalawa. 25 bilyon 600 milyon, pangatlo. Sa wakas ba, makukuha na natin? 30 bilyon. Ito ang lahat ng ari-arian ng pamilya Gao. Hindi talaga dapat magkaroon pa ng problema. 30 bilyon, una. 30 bilyon, pangalawa. 30 bilyon, pangatlo. Deal. Congratulations, Mr. Gao. Sa halagang 30 bilyon, nakuha nyo ang Dayu Jiu Joding na ito. Ay nako. Ha ha ha. Sa wakas, nakuha na rin natin. Simula ngayong araw, itong Dayo Jiu Showding ay pag-aari na ng pamilya Gao natin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Anak, pa. Simula ngayon dito sa Jiangcheng, wala nang pwedeng kumontrol sa'yo. Walang iba. Ha ha. Simula ngayon, ako na ang magiging unang ginang ng Jiangcheng. How yun? Kumusta ang acting ko? Ang galing mo. O, tignan mo, 3 tanga na ang napaniwala mo. Anong ibig mong sabihin, Lan? Wala lang naman. Nilagyan ko lang kayo ng bitat. Narinig ko lang to sa isang matandang lalaki. Pero ganito kasi, kung para lang sa pag-level up, wag nyo na lang ituloy. Bakit? Kasi wala nang silbi yon. Ha? Pero pwede nating utakan sila. Huey, kailangan kitang tumulong mamaya. Ganito ang gawin mo ha. Ganito tayo magko-cooperate. Ano? Ibig sabihin, kayo pala ang nagpakalat ng balita? Tama. Ikaw, lakasan mo loob mong utakan kami? Ang tawag dyan, kusang loob na nagpapaloko. Yay! Tay, niloko tayo. E paano na yung 30 bilyon natin? Di ba parang tinapon na lang sa wala? Walang problema. Itong Dayo Jiu Showding, ito ang hinahanap ni Shennan Wang. Sino siya? Siya si Zendan Wang. Dayo Jiu Showding. Ang ganda. Sobrang ganda talaga nito. Sino ang may-ari nitong Dayo Jiu Showding? Aha. Ako si Wan Gai. Malugod kitang tinatanggap, mahal na pinuno. Shennan Wang. Hindi ba kayo nagkamali? Nakasaad sa talaan ng pamilya. Hindi ako nagkamali.
One guy, bakit ganyang kahalaga sa'yo ang palayok na to? Libong taon na ang nakalipas. Ang lahi ng Wang ay mga tagapaglingkod ni Yuwang. Nakasulat ito sa talaan ng angkan. Ang palayok ng Jiusho, kinikilala nito kung sino ang dapat maging pinuno. Dapat ituring siya bilang pinakadakila. Habang buhay na papupurihan. Ha ha ha. Anak. Tay. Yayaman na tayo. Yayaman na talaga tayo. Ha 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 ha. May ibang tao talaga. Masyadong matalino pero neidha daw rin sa katalinuhan nila. How yun? Maigi siguro na umalis na tayo agad. Sandali lang. Kailan ko kayo pinayagang umalis? Bumalik kayo. Shen Nanwang. Ano pong utos ng ating pinuno? Itong 2 taong ito. Palaging kontra sa pamilya namin, ang Gao. Panahon na para mawala na sila. Opo, boss. Haha. Dapat nang matapos ang kaguluhang ito. Kuya, ako po si Jayang Hui ng pamilya Jayang. Ito ay alitan sa pagitan ng pamilya Jayang at Gao. Sana hindi na po kayo makialam, kuya. Kung binastos ninyo ang boss, parang nilabanan nyo rin ang hari. Akala ko si Zen Nanwang, isang matinong kuya. Hindi ko akalaing ganun lang pala siya. Huwag ka magwala. Ano bang sinabi mo? Patawad po, kuya. Bata ka pa, oras mo nang mamatay. Lindo, Marunong ka ba ng martial arts? Kung ganun, hindi na ba parang inaapi ka lang ng prinsipe? ayos lang. Tulad ng mabangis na tigre na bumababa ng bundok. Ang sikat na pamamaraan ng Ishibasho ng pabagsak na dragon. Kumusta ka? Ayos lang ako. Pasensya na, kuya, nagkamali kami. Pakiusap, palayain mo na siya. Huli na. Umalis ka na agad. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Mag-asawa tayo. Kapag may problema, sabay natin haharapin. CJ. Ang sa huling parte ng buhay ko, nakilala kita. Ay napakaswerte ko. Ako rin. Maghanda ka ng mamatay. Ano yan? Iyan ay espiritu ng kagamitan. Zhou Haoyun. Siya talaga ang tunay na may-ari ng dakilang Yu Jiu Shouding. Pagbati po, ginoong tagapayo ng bansa. Bakit nandito po si ginoong tagapayo ng bansa? Haha, pare, ikaw na naman pala. Nagkita tayo ulit. Ah, ikaw pala ang ginoong tagapayo ng bansa. Pangalan lang yan. Tay. Tapos na tayo. Paano niya kilala pati si ginoong tagapayo ng bansa? Hindi ko na sana pinal na divorce si Zhou Haoyun. Tay, Ang galing ng ipinakita mo ngayon. Hindi mo napahiya ang pamilya Jiang natin. Ako po'y walang galang sa inyong kataas-tasan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa ginawang iyon. Sana mapatawad po ako ng inyong kataas-tasan. How yun? Niloko lang din si Lord ng mga hindi tapat na tao. Sa tingin ko, hayaan na lang natin ito ngayong araw. Dahil sinabi ni Lao Jiang, aalisin na lang natin ang issue na ito. Salamat, kagalang-galang na pinuno. simula ngayon, si Zhou Haoyun na ang nangunguna sa Jiangsheng. Kayo ay nagkaroon ng kasalanan sa kagalang-galang na pinuno. Ano dapat ang parusa nyo? Ay nako, ay nako. Nagkamali kami. Kasalanan namin lahat to. Dalhin sila. Ikulong sila sa selda. Wag po, wag po. Nagkamali kami, nagkamali kami.
Huwag masyadong mayabang dahil ang mapagmataas ay palaging nadudurog. Hindi ibig sabihin na walang karma, hindi lang dumating ang tamang oras. How yun? Pwede ba tayong magpakasal ulit? Simula ngayon, sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay natin. Hindi na talaga ako magpapakagahaman sa yabang at luho. Missy, pakialalahanan mo ang sarili mo sa posisyon mo. Si Hao Yun, asawa ko na siya ngayon. Hinahalikan lang ako ng biglaan. Kung patuloy mo pa siyang guguluhin, huwag mo akong sisihin kung maging bastos na ako. Tara na. Oy, tara na. Bakit tumahimik ka bigla? Kanina ang tapang-tapang mo pa ah. Parang isang panaginip lang. Noong nakaraan, simpleng mangingisda ka lang. Ngayon, ikaw na ang pinakarespetadong tao sa Jiangshan. Kahit ano pa ang maging estado ko. Kahit maging pinakamagaling pa ako sa buong mundo balang araw. Habang buhay akong magiging asawa mo, Jiang He. Tama nga naman. Medyo gabi na rin. Uwi na muna ako. CJ. Oy, sandali. May gusto akong ibigay sa'yo. Ano nang bagay yon? Yung nahuli ko habang nangingisda. Lanan. Nahuli habang nangingisda. Dati yung Heshibi at Juice Howding puro pambihirang kayamanan. Kayon ba mas espesyal pa ang nakuha mong kayamanan? Nahanap ko na. Bakit? Sandali, usapan muna. Pag nakuha mo, bawal magalit ha. Kailan ba ako sumira ng usapan? Bilisan mo, ipakita mo na. Ayan. Sunu Jing. Lanan. Sa pangalan pa lang, mukhang kakaiba na. Lanan. Ano ba to? Sinaunang librong medikal ba? Zhu Hao Yun. Buwisit ka. Di ba sabi natin bawal magalit? Bakit mo ako pinababasa ng ganitong nakakahiya na libro? Siguradong hindi mo pa nababasa yan. Para naman sa ikabubuti mo yan. Para sa sarili mo kaya yan. Uy, oy. Congrats, host. Natuklasan mo ang reservoir. Mayroon kang 3 na pagkakataon para mangisda ng kahit anong bagay. Gusto mo bang gamitin na? Gamit. Hindi ko rin alam eh. Sana makahuli tayo ng magandang bagay ngayon. Mr. Mrs., ang init ng panahon, bakit ka nandito? Sakto, walang trabaho sa opisina ngayon. Kaya sinamahan na kita magpamingwit. Ah, si J. Mister, ano kayang magandang bagay ang mahuli mo ngayon? Ay, naku. Mister, mag-ingat ka. Ano ba to, grabe, ang bigat naman yan. Pakita mo nga. Meow. Ano to? Ang kakaiba ng paglabas niya. Parang nakahuli yata ako ng napakahalagang bagay. Meow. Mrs. Mukhang may nagawa tayong kasalanan. Meow.